Magandang araw mga insan, ako inyong Banat Insan at nandito na naman tayo sa isang makatotohanang komentaryo. At bago tayo magpatuloy mga insan, no, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, mag-subscribe naman po kayo. At i-follow nyo rin po ang ating Facebook page, Banat Insan. At i-hit nyo lang ang notification bell at mag-like po kayo dyan. Wala po naman bayad yan kasi ang simpleng pag-like and pag-share po sa ating video ay malaking tulong po yan dito sa ating channel. So ngayon mga insan, pag-usapan po natin yung balita na tinrider daw di umano ni House Speaker Martin Romualdez at ng TRICOM si PBBM. Mukhang nakakagulat yun mga insan na parang nagkakaanuhan na, nagkakalaglagan na po ata yung magkakampi Parang maling-mali po ata na nangyari, yung nangyaring TRICOM hearing, parang ang dami pong nabuksan doon mga insan. Ang dami pong nagkaalaman doon, ang dami pong nagkabistuhan doon. Diba? Nakita natin doon mga insan kung paano hindi nagpatinag si Ma'am Joey Cruz ba yun? Yung sikat na content creator and vlogger din po yun, mga insan, na talagang hindi po siya nagpatinag kay Congressman Benny Abante na kahit anong feeling, alam mo yung feeling, mataas ako sa'yo, yung ganun po yung dating sa akin, mga insan, na talagang may authority, yun, mas mataas yung authority ko sa'yo. Diba? Na in fact, sinabi niya pa nga na tinanong mo yung aking human rights dahil tinawag mo akong GAGO. Human rights, GAGO. Wala tayong magagawa doon mga insan gusto niya yun na siya ang batas akala niya siguro iiyak din yung babae na yun at hihingi ng sorry sa kanya. Pero kudos kay Sir Benny o Congressman Benny Abante dahil sabi nga po ni Boss Dada sa kanyang vlog, pinanood ko, sinabi niya na sa lahat daw po na nandoon sa TRICOM, bukod tangi po si Congressman Benny Abante lang yung lumapit sa kanila at humingi ng sorry, nakipag-usap sa kanila, ganun. Kudos po sa kanya. Totoo naman po hindi naman po tayo galit sa kanya sa mismong pagkatao niya. Galit po tayo doon sa ginagawa niya. 'Di ba? Kaya po natin nakakapagbitaw tayo ng mga pangit na salita sa kanila. Pero personally, hindi po tayo nagagalit sa kanila. So maling sistema, maling gawain, doon po tayo medyo naiinis sa kanila. Sabihin na natin nagagalit, pero personal, wala po tayong personal na galit. Ganun po ang pinapaliwanag nung mga vlogger. So insan. So ito na nga po 'yon. Pag-usapan na natin yung topic na sinasabing tinrider daw na ni Speaker at ng mga nasa TRICOM si PBBM. So bakit po nasabi 'yon? Ito po yung i-explain ko rin mga insan kasi ito nagawa na to ni Coach Oli ng ng sarili niyang komentaryo, reaction at opinion. So ito naman po ginawan ko rin ito sa side ko naman. So yung nakita ko kasi doon mga insan doon sa hearing sa TRICOM, kaya ako nasabi na sumang-ayon ako doon kay Coach Oli na parang nilaglag na ni House Speaker Martin Romualdez at itong ng mga TRICOM si PBBM dahil doon sa hearing, kung natatandaan nyo, si Akop dati pong pulis yan, di ba? Sa kagustuhan nilang baliktarin yung pangyayari, si Peebles nga bumaliktad, sa kagustuhan nilang baliktarin at linisin yung pangalan ni PBBM doon sa pulburon issue, inilabas nila yung video. Doon po sila sumablay mga insan. Sa tingin ko lang sa tingin ko lang po, doon po sila sumablay. Dahil ang dami na po, kahit ako, hindi ko alam yung pulburon video na yun. Nagulat ako dilabas nila doon sa hearing. Meron pala talagang ganyan. Diba? Noon balita-balita lang yan pero wala po ako nakita kasi hindi po kasi ako mahilig sa scroll, hanapin yung mga kung ano search engine kung ano yung nasa harapan ko, babasahin ko yan, panonoorin ko yan, mga ganun. Hindi po ako mahilig mag-search na kung ano man yung issue na pinag-uusapan nila. Ang akin, kung ano yung issue na dumating, yun po yung titingnan ko, yun po yung aalamin ko. Kaya nagulat po ako nung hearing, nakita ko, meron pala talaga. Sa akin personal, pag nakita ko yung video,
mahilig din po tayo mag-edit at gumawa ng mga AI na ganyan. Hindi ko po, para sa akin na mga insan, hindi po ako expert ha. Lilinawin ko lang, hindi po ako expert. Based lang po to doon sa ginagawa ko at sa kaalaman ko. Medyo nakita ko doon parang hindi naman, ang hirap pong ipatong ng mukha hindi naman yun AI generated Parang tingin ko talaga doon, totoong tao. Pero hindi rin po natin masasabi na 100% PBBM yun. Pero kamukha talaga ni PBBM. Batang-bata pa si PBBM nun. Parang ano nata siguro mga senator siya niyan Mga ganun. Kung tama yung pag-ano ko senator or baka nasa probinsya pa siya ng Ilocos yun. Hindi ko alam kung anong pwesto niya doon. Pero still, hawig, kamukha. Pero hindi ko masasabi na 100% siya yun. Di ba? At gaya nga nung sinabi ko nakaraang video ko, doon sa nauna kong video na ginawa na one-sided lang yung yung hearing sa TRICOM. Di ba nasabi ko nga doon sa video ko na yun na dalawang nakikita ko doon sa video na pulbur na yun. Una is yung pwedeng bitag yun para sa mga tao na gustong malaman ni PBBM sino yung kakalaban sa akin, sino yung maglalabas ng video na to, sino yung mag-aakusa sa kanya. Pangalawa naman is baka yung mga nakaraang issue mo, nakaraang madilim na nangyari sa buhay mo. Baka ganun, mga insan. Yun po yung sa akin. Pero inuulit ko hindi ko po sinabi na 100% ako sure na si PBBM doon. At saka unang-una, wala po akong pakialam kung si PBBM yun o hindi. Ang pinupunto ko lang dito, para matigil na sana yung issue ng mga tao sa kanya na kung gumagamit siya ng pinagbabawal na droga o gamot o kahit na anumang ginagamit niya na bawal dito sa ating bansa, para matapos na yan, is pumasok siya doon sa tinatawag nga na drug test. Hair follicle nga po yung inaano ng mga tao. Kasi doon daw, mas makikita talaga kung anong droga yung ginagamit mo. Diba? Kung pinasok niya yung ganun, lahat po, sampal po yan sa mga tao. Diba? Hindi rin yan nalalayo sa hinahanap nila si Presidente Lisa Marcos ngayon. At sinasabi, puro daw throwback yung mga ginagawang picture, yung pag-upload ng mga video, mga AI, humabot pa sa punto na AI generated din daw, di ba? Isang live lang yun Isang live lang yan na may date at saka oras. Tapos na rin ang usapan. Di mo na kailangan kung ano-ano pang palabok. Di mo ba? Mga insan, kung talagang seryoso, totoo kayo. Isang ganun lang po yan mga insan. Tapos na yun. Balik tayo dun sa issue. Doon sinasabi natin, Rider. Doon nga sa paglabas ng video na yon, di ba naungkat lahat. O sino yung mas kawawa ngayon? Si PBBM. Dahil ang daming tao na noon nakalimutan na yan at hindi nakapanood po ulit. O ano sigaw ngayon sa Mindanao mga insan? Magpa-drug test ka na, PBBM. Patunayan mo yung video na yan, hindi ka gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Di ba? So, sobrang dumami tuloy yung nakaalam, sobrang dumami ulit yung nag-iingay ngayon na kung ano ba yung totoo kay PBBM. Maski yung nananahimik na wala namang pakialam sana sa issue kung gumagamit siya o hindi, ngayon parang may pakialam na parang dalawa na pumapasok sa isip nila mga insan. Totoo kaya ito? Paano ba ito lulusutan ni PBBM? Paninira lang ito, diba? Naghalo-halo na po yung opinion, pero mas marami po yung gusto na patunayan ni PBBM na na hindi siya nagdodroga. O diba? Malinaw doon sa ginawa nila na binaliktad na nila si PBBM. Mas nakatulong patuloy. Mas nakatulong pa yung ginawa ng TRICOM na yan. Diba? Siyempre, yung TRICOM po na yan. Kaya ako po sinabi na si Speaker Martin Romualdez yung nag-try doon sa kay PBBM. Kasi nga, ang may hawak po ng mga kongresista si Martin Romualdez. Siya po yung Speaker of the House. Siya po yung namumuno dyan, mga insan. Kaya, ibig sabihin, yung hearing na yan, may ano po siya dyan, may basbas po siya dyan. Kaya kung naglabas man ng ganyang ebidensya, may basbas po siya dyan, mga insan. At dahil dun sa ginawa niyang basbas na yun, tapos nilabas ng mga kongresista niya, nagkaroon po ng problema ngayon, dagdag problema si PBBM. At makaka-apekto din po yan
doon sa mga kandidato niya na pinapatakbo ngayon sa politika. Kasi syempre, yung mga pinapatakbo niya ngayon na senatorial, tatanungin ng mga tao yan, sir, totoo po ba na ano po stand ninyo dyan sa sa issue na ganyan, naglabas na po ng video. Siyempre sasabihin nila, hindi po totoo yan, halatado naman, diba? Hindi makukumbinsi yung tao dun sa isasagot nila hanggat mga insan, hindi nga nagpapadrug test si PBBM. Sumaling hakbang po yung ginawa nila na nilabas nila yung ganung video. Tapos ipinakita din nila doon mga insan kung paano nila inasikaso ng maayos si Peebles. Kaya nga naglabas ng hinanay yung mga tao na parang scripted naman yung mga ginagawa nyo. Pagdating doon sa mga DDS vlogger, grabe kayo makasigaw, grabe kayo magtaas ng tono, pero pagdating kay Peebles, grabe, alagang-alaga, wala man lang talagang nagtanong ng madibdiban. Baga, sang-ayon agad doon sa sinasabi ni Peebles. 'Di ba? Ay doon pa lang mga insan, makikita na natin na yung ginawa nilang TRICOM hearing doon, nakala nila papaburo sa kanila, ay biglang umikot din. Sabi nga ni Attorney Harry Roque, nag 360 rin, 'di ba? Nag 360 si Peebles papunta ron, galing kay Duterte papunta ron kay PBBM. Ganun din naman yung nangyari sa kanila from Marcos to Duterte din. Bumaliktad din yung pangyayari at nalaglag palalo si PBBM, mga insan, dahil doon sa ginawa nila. So ngayon, lalo pong mahihirapan ipaliwanag ni PBBM kung ano po yung totoo dyan, dahil nga tumatanggi nga siya na magpa-drug test eh. Ngayon mga insan, iiwanan ko kayo ng isang katanungan. Diyan sa inyong mga sarili, hindi ba kayo nagtatanong sa mga sarili ninyo kung bakit ayaw magpa-drug test ni PBBM? Gayong ang dami nang humihingi na gawin niya yan para matapos na ang issue na yan. Maging yung mga kakampi niya, maging yung mga sumusuporta sa kanya, gusto rin na magpa-drug test siya para masampal ng katotohanan. 'Di ba? Masampal ng katotohanan kung hindi man siya gumagamit yung mga kumakalaban sa kanila, lalo na yung mga DDS supporter. 'Di ba? Pag ginawa po ni Bongbong Marcos yun, mga insan, panigurado po ako, lahat po ng mga DDS na yan, matitiklop po yan. Kung matitiklop po, mga insan kasi palaban din po yung mga DDS vlogger na yan. Talagang laban kong laban yan kasi alam nila, naniniwala sila sa tama. Maging ako mga insan, naniniwala po ako sa tama. Kaya kung ano po yung tama sa inyo, mga nasa politika, kung nakaupo dyan sa pwesto, yun po yung gawin nyo para sa taong bayan, para marami po ang sumaludo sa inyo at magmahal kaysa naman tawagin kayong GA-GO. Maraming salamat sa inyong panonood mga insan, at sana po ay mag-subscribe kayo dito sa ating channel at i-share, i-like nyo po yung ating video para po malaking tulong po yan sa ating channel at marami pong makapanood dito sa ating video. Maraming salamat po mga insan at ingat po kayo palagi.